May pabengi po kayo, kabalen. Kumusta kayo po? Ngayon po although naning Biyernes, February 6, 2026. Almost 6 o'clock in the morning here and 7 o'clock in the evening po sa Pilipinas. So, nung pag-uusapan natin ngayon, we're supposed to be talking about ang proseso sa bidding. Proseso ng bidding sa pamahalaang lokal. But unfortunately, si Sir Paul Magat, tinext natin sa Facebook, sa Viber, sa WhatsApp, at sa ating personal na phone. Hindi po siya nakareply. At kaya tinawagan natin siya from my personal phone from Canada to Masantol. At ang sabi po niya ay hindi siya available ng Friday. Ngayon nga po. Eh, di na, di na natin pinahaba ang usapan. Nakiusap po tayo sa kanya kung pwede siya ng February 20 para i-discuss natin ang proseso ng bidding sa pamahalaang lokal. In particular po dyan sa Masantolan. Sabi po niya is titignan niya ang kanyang schedule. So be it po, binigyan natin siya ng pagkakataon na makapanayam sa February 20. Okay po. So, ang pag-uusapan na lang natin ngayon tungkol sa fare matrix sa mga pedicab, sa mga tricycle at e-bike. Pero bago po yon, tumingin po tayo ng konti dito sa mga kaibigan, naririnig niyo po ba ako? Please, would you mind to send a thumbs up or message, anything kung malinaw po ba sa inyo? Malinaw po ba? Wala po ako nakikitang okay. Kung malinaw po na naririnig ninyo. Okay, got it po. Maraming salamat. So, let me share my screen dahil wala tayong makakapanayam. At nakikita po ba yung screen ko? Nakikita po? Yan, 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 yan. Paki-thumbs up po ulit kung nakikita yung screen, mga kaibigan. Para malinaw po tayong makapag-usap, ano. Hmm. Okay, thank you po. So, una muna, ito'y mainit na usapin ngayon eh, ano. Meron na pong desisyon dito ang UNCLOS. Ah,
Yun po yung, tignan nyo yung screen mga kaibigan. It was 8 years ago to commemorate the anniversary ng pagka-award sa atin na atin ng West Philippine Sea. Well, kung Pilipino ka, simple lang, kung Pilipino ka, at inaagabyado ang kapwa mo Pilipino sa iyong sariling bakuran, sino ba ang dapat kampihan? Diba? Ganun lang yun. So, mainit ang usapan sa Senate po, ano? Anyway, so, paalala mga kaibigan, dito, ito ay paalala sa bawat mamamayan ng Pilipinas, ng masantol. Ang bawat tao ay pasakop sa mga namumuno sa pamahalaan sapagkat walang kapangyarihang hindi nagmumula sa Diyos. So ayon sa Roma chapter 13 verse 1. So mga kaibigan, kung halimbawa lang, hindi natin binoto ang kasalukuyan nakaupo, still pasakop tayo. Sila ang nasa kapangyarihan eh. Iyon ang sabi ng Diyos. Pasakop hindi to the point na magpaalipin. Iba naman yon, di ba? So, pasakop means you submit yourselves. Pero, siyempre, titignan mo rin yung nai-apply pa ba yung mga karapatang para sa iyo. Tapos, ano pa gagawin natin? Hindi lang tayo magsasubmit, idadalangin natin ang mga namumuno sa bayan. Pangaditala po. Idalangin ninyo ang mga hari at lahat ng may kapangyarihan. Hindi lang po gobyerno ang sinasabi rito, mga kaibigan. Maging ang ating simbahan, idalangin po natin ang ating mga pare, mga obispo, ang ating Santo Papa, Kardinal. So, yan po ang sinasabi ng Biblia. Ayon sa unang Timoteo, chapter 2, verses 1 to 2. So, pasakop tamo, panalangin tala. Empong masantol, pangaditala rin kakatamong manungkulan. Mayor Dan, Vice Mayor Lizelle, Buday, Gitun, tingay katamong konsyales. Tingay katamong talaga pagobranan ng Balen. Ipagdasal po natin sila. Nang sa gayon, kung sakali, may maisip silang hindi tamang gawin, magkakaroon sila ng konsensya para huwag nang ituloy ang bagay na ito at isipin ang kapakanan ng mga mamamayan. Hindi po ba? Tapos, siyempre, kung may paalala sa mga mamamayan, meron ding paalala sa mga nanunungkulan. Ayon sa Jeremiah chapter 23 verse 1. Ano sabi? Kalunos-lunos ang sasapitin ng mga namamahalang walang malasakit sa kanilang nasasakupan sapagkat winawasak at pinababayaan nila ang kawan ng Panginoon. Deng me malen, ne po? Yapin pureta, ang bayan, ang ibig sabihin. So, sabi sa Spider-Man, di ba? Naalala nyo? Much great power, it denotes great responsibility. Kung mas mataas ang katungkulan, kapangyarihan na sa'yo na iatang, mas malaki po ang in-expect natin sa kanila. Siyempre, kung hindi nila nagawa ang kanilang katungkulan, mas malaki ang parusa ang naghihintay sa kanila, sa Diyos. So, next po, ano nangyayari sa bayan sang-ayon sa Masantol PIO? Meron po magkakaroon po ng 1 million fuel subsidy. Wow, that is great, no? That's commendable. Congratulations po sa effort ng munisipyo. So, masanting niya po yan. Makasahop ya ka rin katamong magtoda ne po. Uh, Salamat sa dole.
Salamat sa effort ng munisipyo. Uh, Headed by, of course, Mayor Dan. That's commendable. Sana mo po yung distribution na ng fuel subsidy maging masalese, maging maayos na po. Siyempre, sana detang mas mangailangan. Sabi. Yung higit na nangangailangan, sana sila yung mapigyan. Tapos sa bandang kanan ko, ah, bati tayo, mga nanonood. Angelo Sagmit. Oh, bro, kumusta? Si Mama Dear, Rosalina Cortez. Kumusta po kayo? Tapos si Marites Viray, si Doris Malyari Sunga. They're watching. No po. Yung so far so, sila yung nakikita natin. Oh, okay. Sa bandang kanan ko, before, no po, nagipag-coordinate ang ating uh, munisipyo. Pinag-usapan yung 5 million grant for a fishery project. Something po na. So, siyempre po kita na ni Mayor Dan, in fairness po kaya na. Masiga po, busy aking kayang obra na po. Pero siyempre, hanggang makanyan man, pupuriyan tayo, pasalamat tamo kayo. Bilang parte na ng demokrasya, ng ating tamong akit na we can suggest, we can criticize. That's part of democracy na po. At kalupan na yung sasabihan ko po, sana po, eda naman mamaroon. So, congratulations po na. Pati ka rin kaya katamong Manasan. Oh, talking about Manasan, fisherman. Kagaya po ng binanggit ko dati sa Local Development Council, 9 out of 10 ng ating NGOs ay galing sa sektor ng pangingisda. Baka naman po, Sir, Mayor Dan, and the rest of the municipal employees na po and elected officials ng munisipyo, baka po pwedeng mag-encourage tamong other sectors na magpa-accredit for NGO. Baka dito naman po para magkaroon ng balancing representation ang mga sektor. Request lang po yun. Baka pwedeng ikirat. Ano po? Hindi po ba mas maganda kung balanse ang sectoral representation? So, ano pa? Nagpupulong sa TESDA, maganda po yan. Magkakaroon ng skills or additional skills or bagong skills ang ating mga kababayan. Ang sa gayon ay mas marketable sila. Ano? Lalo na yung mga taga-abroad. Pero sana, dumating ang panahon na kung tayo ay nag-abroad, namamasyal na lang ba? O kaya nag-aaral na lang. Hindi yung nananatili tayo sa hindi natin sariling lupa. Pero salamat. Salamat po sa Canada sa great opportunity na binigay sa atin. Pero, hindi po natin pwedeng kalimutan ang minamahal nating bayan. Lalo na sa bayan ng Masantol. Sa bandang kanan ko, meeting with DPWH Pampanga First District Engineering Office. Ano po ang pumapasok sa inyong isipan kapag pinag-uusapan ang DPWH? Thank you, Mama Maritas Viray. Loud and clear daw po. Yung ko lang nakita, no? Mag-comment po kayo mga kaibigan, mag-ask ng questions. Baka ating masagot. O kaya ay may pukol natin sa mga ah, kapatid natin dyan sa munisipyo. Ah, among the projects discussed for the community hospital, maganda po yan. The new municipal building, maganda po yan. Rehabilitation of Masantol Macabebe Road, maganda yan. And elevation function of the covered court in the plaza. Ano po ang hindi napag-usapan? Daran!
Flood control, siyempre. Di ba? Flood control. Gusto nating malaman kung ano ang status. Kung may proyekto ba ang DPWH. Si Congresswoman Bondo para dyan sa ah, para dito sa 2026, di po ba? Kagaya ng binabanggit ko, malapit na po. Malapit na po ang tag-ulan uli. Hindi tayo nag-aayos kapag meron ng baha. Ano po ang plano ng DPWH, ng munisipyo, ng 4th District, ng lalawigan ng Pampanga sa pagresolba sa baha sa atin? Di po ba? Tatanong lang po. Concern lang po yun sa atin, mga kaibigan. So, ulitin natin, nisasalamatan natin ang administrasyon ni Mayor Dan sa mga proyekto, sa mga plano, sa mga aktibidades na meron tayo ngayon sa munisipyo na Masantot. Sa Masantot. Sa bandang kaliwa po ay meeting sa Land Bank. Parang magkakaroon po ng branch ang Land Bank dito sa pinag-usapan. Thank you, ma. Pinag-usapan sa kanilang pagpupulo, sa kaliwa ko po, makikita nyo. Maganda naman, di ba? Maganda yung mga ganyang bagay. So, nagkakaroon ng progreso, nakikita natin. So, naalala ko lang yung first meeting natin, episode with Attorney Isagani Gonzales. Ang sabi po niya, ang pagdidistribute ng ayuda ay sisikapin nilang sa first quarter ng taong ito. Ang ending po nun ay March 31 na ang pagdidistribute ng ayuda ay hindi na papupuntahin ang ating mga kababayan, lalo na yung malayong pinanggalingan, may malayong pinanggalingan, bibigyan na lang sila ng parang e-card. So kung magkakaroon dyan ng land bank, ay napakaganda po talaga. Asahan po natin yan, attorney, ha? Speaking about attorney po, kahapon ay nakapagkaroon tayo ng pagkakataon na makachat siya regarding sa full disclosure policy. Nagtatanong po kasi ako ng ano. At pa-follow up ako po dun sa annual budget, financial reports, latest. At saka yung first quarter bidding po. Wala po tayong nakikita pa sa Masantol PIO. Ang pinag-usapan po kasi ay habang walang website, magpo-post po tayo doon. Sabi po niya magkakaroon sila ng meeting sa Local Finance Committee next week. So asahan po natin mga kaibigan na within February, this February 2026, bago matapos, ay may maipost na budget, may maipost na financial reports, the recent one, and yung first quarter bidding. Malapit na pong matapos yung ano eh. Yung, nasa kalagitnaan na tayo ng first quarter, wala po napopost na. Yan po dapat nating topic ngayon. Pero kagaya ng binanggit ko kanina, hindi po tayo napaunlakan ni Sir Paul Magat. May lakad po yata siya. Tingnan po natin kung mapapaunlakan tayo sa February 20 ang proseso ng bidding sa pamahalaang lokal. Sang-ayon o alinsunod sa implementing rules and regulations ng Republic Act 12009, New Government Procurement Act. Sa may bandang kanan ko po, anong meron? Initiative meeting, oh yan, DILG meeting with Mayor Dan. Tataka lang po ako bakit wala dito yung ano. Sangguni yan. Anyway, bakit nga ba? May sakop din sila ng DILG eh. Sakop tayo ng DILG. LGU Masantol and DILG Pampanga working hand in hand for good local governance anchored on transparency naman, no? Accountability and effective public service. So ulitin natin, transparency, website, transparency, kailangan mag-comply sa full disclosure policy.
kailangan po. Kailangan po para magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na magkaroon ng puna sa ating budget, no po. Actually, dapat sa buong proseso ng budget, kasama ang mamamayan. Tawag po doon ay participatory budgeting. So, lagi nating naririnig ang transparency, accountability. So, one way to do that is to post the budget, the financial transactions, comply with the full disclosure policy of DILG. Apo? Habang wala, kagaya ng pag-usapan natin po, sa Masantol PIO muna. Kaya pabengi po, Sir Verel Santos, Malveya po. Nanonood siya. Tony Lopez, good evening, brother. Sino pa? Ma'am L. Bonifacio, magandang gabi po. Next tayo. Oh, dito po sa mga alaga nating pag-alagala sa daan. This is a great campaign, opo, sa munisipyo. So, eta na po panayan na dakpan dala rin kaya katamong sese, yung ating mga alaga. Tayo na po ang mag-alaga sa ating mga alaga. So, ito naman po siguro ikuba rin. Palagyan po ikulong dala then if bawal na po, no? Bawal na yung pagluluto ng pagkain ng aso but it's a great one, ha? Nakakatuwa. Commendable. Congratulations po. Sa ating bandang kanan uli, Masantol PIO. 4 hours ago. Yung okay, surveying is now underway for the upgrading of Masantol Macabebe Apalit Road. Mga kaibigan, magpapasalamat po tayo na upgrade ang ating mga daan. No? That's 70 million infrastructure project. But ang tanong, yan po ba talaga ang priority? Pag taas talaga, yan ba talaga ang solusyon? Nagtatanong po tayo mga kaibigan. At malamang, yun din ang tanong ng ating mga kababayan. Ano? Heartfelt gratitude to President Ferdinand Bongbong Marcos. Yun naman talaga, ano? Laging, okay. Laging nandyan ang mga pangalan ng mga politiko. Anyway, obrada po yan, eh. Sabi ng Mayor Vico Soto, hindi nyo nga kami dapat pasalamatan. Pero pag pinasalamatan, salamat. So, 70 million. Baka lang po. Baka mas mainam yan sa flood control. Tingnan po natin. So, siyempre po, we're expecting consultation sa taong bayan. Ayaw na po nating makita na magkaroon ng Sing-Sing Part 2, no? Ayaw na po nating nakita na magkaroon ng pagbubuwis ng buhay, pagkawalan ng trabaho at mga ari-arian. Ayaw na po nating mangyari yan. Siyempre, alam ko naman na ayaw din mangyari ni Mayor Dan ng munisipyo ng pamahalaan. Pero, ano po ang konkretong solusyon? Baka lang po, I may be wrong. Baka ang 70 million infrastructure project na para sa daan ay pwedeng mas maging kapaki-pakinabang kung flood control ang pag-uusapan. Tapos, yan po yung upgrade sa Poblacion Market to Plaza. Ano? So, ano po napapansin nyo? Sementado na. Good, it's progressing. But why am I writing the names of our elective and government elective po and officials dito? Engineer, in particular, Engineer Gary Viray. Kung mapansin po ninyo, hanggang ngayon, wala tayong tiyak na date. Estimated man lang kung kailan matatapos siya. Although sabi ni Attorney Isagani Gonzales, sa April matatapos siya. Pero dun sa billboard, wala pong nakalagay kung kailan nagsimula, wala pong nakalagay kung kailan matatapos. Meron po in progress, pero hindi rin napipiyapan.
magkano na ang nagastos, magkano pa ang gagastusin. Tandaan po ninyo mga kaibigan, ang pondong yan ay galing sa pondo ng bayan ng Masantol, 20% Development Fund at 5% Calamity Fund, realigned. So, gusto po natin ng katiyakan. Bakit hindi kaya nilalagay yung estimated time of completion? Bakit kaya hindi nilalagay ang pondo na nagamit na to date? Nagtatanong lang po. Tapos, sana po, tama naman ang sukat ng bakal, ano po? Sana. I'm not an engineer, pero yun po ang ating dalangin na tama ang sukat, ang kapal ng semento, ang haba, ang lapad, ang kalidad, standard ng semento ng ginamit. Bakit po? Baka makalipas ang isang taon may sira na po yan. Hindi po tama, di ba? Ayaw po natin makita yung kagagawang project lang ay sira na agad. Sana. Tapos ang chairman ng Public Works and Infrastructure, mga kaibigan, si Honorable Arthur Paule. Sir, pakicheck naman po. At paki-add naman po ako sa Facebook kung pwede. Tagal na po yun. Ngayon niyo po akong maging friend. Nagtatanong din po. So, Vice Chairman natin, si Honorable Jimmy Malingit. Mga konsehalis po lahat to, mga kaibigan. At ang member, Honorable Marcelino Bajun ay Lakap Jr. Sir, baka pwede nyo rin tingnan kung tama ba yung mga materyales na ginagamit dyan. Yung haba, yung lapad, yung kapal. So, siyempre sir, kayo nandyan, kayo mag-check. Baka kasi magkaroon ng problema in the future. Sabihin nyo, hindi nyo alam. Hindi naman tama yon, di ba? So, watching also, mga kaibigan, my brother, Romeo Roman Bondok Sonsa. Hello bro, kamusta? Dapat quantity-based materials siya para ing billing sakto. Oh, dimdamihan po, narinig niyo po si Mr. Tony, no? Lopez. Lopez ba to? LPZ eh. Ah, pangalawa, engineer, municipal engineer and building official. Sir, Engineer Gary N. Viray. Hmm, nag-text din po ako sa Viber sa inyo. Saka sa WhatsApp. Minsan po sir, interviewin ko kayo sa mga proyekto ng ating bayan. At sana ma-post na rin yung mga completed projects. So I'm calling out Municipal Engineer and Building Official Gary N. Viray. May post na rin sa Masantol PIO yung completed, yung ongoing, at saka yung mga hindi pa naumpisa na proyekto para sa taong 2026. Remember, transparency and accountability. Bakit po nandito yung Committee on Health and Sanitation? Chairman, Honorable Jennifer Macalino. Kung mapansin nyo mga kaibigan, I've been calling out with our municipal engineer and whoever is in charge dyan sa pagpapagawa po ng road sa Market to Plaza. Yung mga nagtatrabaho po, tingnan nyo naman, nakatsinelas sila, naka-shorts. Baka naman pwede natin silang protektahan. Kina-call out din po natin ang ating Municipal Health Officer, Dr. Jean Changha. Pwede naman po tingnan. Di po ba? Health hazard po yan di ba? Hindi po protektado ang mga empleyado. May mali. Sinong mananagot? Siyempre, ang munisipyo,
At saka kung sino yung bidder na nanalo, ang kontratista. So, Committee on Health and Sanitation, sir, sulit po natin yung sahod natin, buwan-buwan. Kung di ako nagkakamali, it's between 100,000 to 110,000 per month. Yung regular salary, saka yung representation and transportation allowance. Fix po yun. Wala ba tayong tanong? Wala pong tanong. Walang tanong, hindi wala rin pong sagot. Ano? Okay. Uh, Tara tayo. So, sa bandang kaliwa, ano ba to? Local Youth Development Office. Great. Uh, Sana rin po, no? Magkaroon ng youth sector sa Local Development Council. Youth sector sa Local Development Council. Wala po tayong youth sector. Wala po tayong religious sector. Wala po tayong professional sector. Wala tayong, ano pa, business sector. Tapos bandang kanan uli. Yun po yung anti-EPAL drive ng DILG. Bago lang ho yan, tingnan nyo. Dated January 29, 2026. Bawal ang pag-display ng mga pangalan, ng mga litrato o katulad ng mga public officials of government projects. Parang marami yan, ano? Parang marami ang tatrabahuhin ng DILG. Marami silang i-monitor kung tinutupad nga ba ang memorandum circular na ito. Anti-Apple Drive. At nga ba gustong-gusto nyong nakikita yung mga pangalan ninyo sa huli, mangyayari po yun. Nakasulat ang ating pangalan, kung kailan tayo sinilang, at kung kailan tayo nawalan ng hininga. Lapid na pala yun. Ano? Pupunta po tayo lahat. So, talking about anti-Apple Drive ng DILG, mga kaibigan, meron tayong special edition, special episode bukas kay Sir John Lamparas, no? Anti-Apple Drive ng DILG. Seryoso nga ba? Malalaman po natin yan. May interview tayo bukas kay Sir John. Manood po kayo. Nakalagay po dito Saturday 6 a.m. 6 a.m. po kasi ang nakalagay ay oras po yan dito. Ang 6 a.m. po dito sa Canada, sa Ontario, ay 7 p.m. po diyan sa Pilipinas. Next. Ito po dapat ang topic natin ngayon. Ang proseso ng bidding sa pamahalang lokal ayon sa implementing rules and regulations ng Republic Act 12009 or the New Government Procurement Act. Sa kadahilan ng nabanggit ko po kanina, tingnan po natin, baka paunlakan tayo ni Sir Paul Magat, ang Local Disaster and Risk Development Officer po natin. Siya rin po yung back chairman ng munisipyo ng Masantol. Kaya siya po ang ating ini-interview. Again, sana po paunlakan tayo. Nung sino yung may project head? I just don't know this one, brother. Masantingay mo para po tang ating problema lang ebidensyang balikan. Okay. Ito po yung namanwa ng Sir Tony Lopez. Nagpubal na nung namanwa na kaya nila. Okay. Siguro po karetang transparency na iyang namanwa. So, next tayo. Konti lang, dahil hindi natuloy.
Gusto ko lang pong i-emphasize ito. Yung publication and contents of the invitation to bid. Saan po dapat? Bakit may ganito? Transparency uli. Paulit-ulit na sinasabi ng maraming batas na kailangang bukas ang government transactions. Open, mga kaibigan. Walang tinatago. Transparent nga, di ba? Sabi, such publication shall be made by posting on the website. Wala pa sa ngayon, di ba? Ang masantol. Pero sabi po ni attorney na kausap ko, true text po, no? Sabi ko sa kanya, if I may send a draft ordinance regarding sa website. Pag-draft po tayo ng konti, nais lang natin. Attorney, sasubmit ko po hanggang bukas. Bigyan po tayo, mabilis naman po, no? Ayusin ko lang po ng konti. Para po may masimulan po sila. May mapag-usapan. Ano? Thank you, attorney, ha? Attorney Gonzales. Maraming salamat po sa pagiging bukas para sa ganitong mga bagay. Such publications shall be made by posting on the website, wala pa. On social media platforms, meron tayo. Masantol PIO. Kaya kailangan po, pinopost doon ang publication and contents of the invitation to bid. Di po ba? Meron eh. Kaya dapat, gawin natin. Or social media platforms of the procuring entity. Yun po yun. Masantol PIO. If available, available naman eh. Hindi po natin gamitin. Or such other channel as may be authorized by GPPB, Government Procurement Policy Board. So may pinopost din po dyan sa GPPB through tinatawag na PhilJeps naman. Pero since meron tayong Masantol PIO, let's use it. Let's utilize it po, no? 50.1.2. For justifiable reasons, procuring entity that cannot publish naman. Napaka-low-tech naman nito, no? Wala daw website, walang social media platforms, walang access dun sa GPPB o PhilJeps. Hindi po yan. Hindi po yan applicable, mga kaibigan, sa atin. So, ulitin ko po, meron tayong Masantol PIO, which says this is the social media platform ng Masantol. Pwede mag-post ng publication and contents of invitation to bid. So, anong tatalakayin natin? Fare matrix para sa pedicab, tricycle, at e-bike. Wala pa po bang ganyang ordinansa sa munisipyo ng Masantol? 1991 pa po ang local government code. Pero, mga kaibigan, sabi ng local government code, section 44447, explicitly granted the sanggunian. So ang sangguniang bayan ang may kapangyarihan na mag-regulate sa operasyon ng mga tricycles at mag-grant ng franchise for the operation thereof within territorial jurisdiction. Dati po yan sa LTFRB, kaya lang sabi po yan, nilipat na, ibinigay na sa munisipyo ang pag-regulate sa operation ng mga tricycle. Ano po? So, tuloy natin. Sino chairman? Daran! Chairman ng Committee on Transportation and Communication, si Honorable Jimmy P. Balingit. Honorable, mga honorable sila. Kailangan ay galang, mga kaibigan. Kagaya ng binanggit ko kanina sa una nating second slide, may Bible verse tayo na talagang honorable yan. Kailangang igalang. So, lalo na kung ginagawa nila yung trabaho nila, mga kaibigan. So, we're calling out. May nag-text ko kasi actually sa akin na sabi niya, napakamahal ng pasahe. Baka pwedeng i-call out. Baka pwedeng pag-usapan. So, mga sir, Konsehal Jimmy Balingit,
Konsehal Arthur Paule, Konsehal Bajun, Konsehal Ronald Flores, Epifanio Laca, Arthur Paule. Bakit po kasama ang Ways and Means? Actually, sila po ang committee naghahanap ng mapagkakakitaan o income ang munisipyo. So, pag nagkaroon po ng fair matrix, yan po isang source ng revenue sa munisipyo. Tuloy natin. Mga sirs, may trabaho po tayo ha. Inahasan po namin na magtatrabaho kayo. Para mabigyan ng solusyon ang fair matrix para sa mga pedicab, tricycle at e-bike. So, yan po ang patakaran. Magpasa ng ordinansa, magtakda ng pamasahe, tiyakin ang kapakanan ng publiko laban sa sobra o di makatarungang singil. Po pwedeng iwanan natin na yung pagcha-charge sa mga operators and drivers ng mga pedicab, ng e-bike, ng tricycle. Ano po. Ang pagtatakda ng fare matrix ay bahagi ng kapangyarihan ng LGU. Bigyang kaginhawaan ang mga mamamayan. Siyempre na po, convenience. Siyempre po dapat ito, fare matrix, makalagay ka rin, nakalagay doon kung ano ba yung plate number ng tricycle na ito, ng pedicab na ito, ng e-bike na ito. Siyempre nakalagay kung magkano pamasahe. Magkano ang minimum, magkano ang every after kilometer. No po. Tiyakin ang makatarungan at makatuwirang pamasahe. Wala mo po yata, sabi nila, from Plaza to San Pedro, they're charging, I don't know, 150 to 200? Yun po ang nasabi. Hindi ko po alam yan kung totoo. Pero, kung wala pong patakaran, ito po, we're calling out. Panatiliin ang kaayusan sa transportasyon. Ano po? Siyempre, po. Convenience sa ating mga kababayan, makatarungan at makatuwirang pamasahe. Tricycle Franchise Ordinance, dapat aprobado ng sanggunian. Ito po sinasabi ko kanina, hindi maaaring iwanan sa desisyon ng operator o driver. Malinaw na nakasaad sa ordinansa o resolusyon. Ordinansa kaya po yan. Ordinansa. E-bike, kahit bagong uri ng sasakyan, kapag ginamit bilang pampasahero, pinahintulutan ng LGU, saklaw din ito ng lokal na regulasyon, kabilang ang fare matrix. Ano ang dapat gawin? So, dapat po may konsultasyon sa mga operators, sa mga drivers, sa mga commuters. Magtatakda ng makatwirang fare matrix, base fare, dagdag sa bawat kilometro. Tapos, yung pamasahe, special rates sa mga senior citizens, PWD, persons with disabilities or disability, and estudyante kung mayroon. Okay pa? So, magpasa ng ordinansa, yan, nakuha na natin yan. Parusa sa overcharging, mekanismo ng enforcement, kapag may pagtaas ng fuel, power cost, inflation, pagbabago ng ruta, lalo na po nung makalbog na, sana natin muna special rates ka rin po. So, please po. So, again, we're calling out for our honorables sa committee ng Transportation and Communication sa Ways and Means. Kapag walang fare matrix, nagkakaroon ng abuso at overcharging. Tama? Tama, siyempre, baka may komento pa. Yan ang metong a problema alang fare matrix kareng baryo king tricycle. Sabi na pong kapatid na Santos EJ. So malaking trabaho to para sa ating mga miyembro, committee chairman at vice chairman. Ang sanggunian in general, ang munisipyo in general. So kung wala, abuso at overcharging,
Kung walang legal na basihan, walang, paano papatupad? Wala nga legal na basihan. Maaring ma-question ang kakulangan ng regulasyon. Hirap po yun. Baka questionin ng commuter, yung driver o operator, wala namang, ba't kayo nag-charge sa, o di nakayatad. O mag-aaway na sila, di ba? So please po, so yan ang halimbawa. Standard fare matrix, sa Manila po yan. So yan po yung post dun sa assume po natin na magkakaroon ng fare matrix, yung mabibigyan lang yan, yung mga nakarehistro na po, ng tama sa munisipyo. And I believe, yung motorsiklo, yung dapat po i-register yan sa LTO, di ba? At yakin po natin na may lisensya. Siyempre, ang nagmamaneho. Okay po. Uh, ano next? Again, meron po tayong anti-Apple Drive special episode bukas. Kasama si Sir Jan Lamparas. Again, ang in charge po sa transportation and communication, nandiyan po sa ating screen ang Committee ng Ways and Means. Sila po ang responsable sa paggawa, sa pag-propose ng ordinansa. And then, sa February 13 po, heads up lang, ang episode po natin ay Pag-ibig sa Bayan, Pag-ibig sa May Kapal, ing lugod baking balen, lugod joking hapong ginaw. Ang makakapanayam po natin, pinaunlakan po tayo mga kaibigan, as of today, si Reverendo Padre uh, Vivencio Deirit Kiray, ang ating pong kura paroko diyan sa may Saint Michael Dark Angel Parish. At saka si Reverendo Padre Conrad S. Flores, ah, ang assistant parish priest po ng Saint Michael the Archangel Parish. Abangan niyo po sa February 13, episode 6 po natin. Maganda pong talakayan yan, mga kaibigan. So, ano pa ba? Hindi, kung wala na tayong tanong, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sumuporta, nag-share, nag-like, ano po. So, muli po, tayo nagpapaalala na tayo sana ay magdala ng pag-asa at galak sa isa't isa. At naway higit nating mapagtanto na ang pag-ibig sa bayan ay pag-ibig din sa may kapal. Actually, sinagot ko yung tanong, na kailangan nating pag-ibig sa bayan, kailangan din nating paglingkuran at pagmahalin ng ating bayan. So muli po, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.